Have a blessed day sa bawat isa sa atin. Once again, tayo po'y muli mag-aaral ng salita ng Diyos. Continue po natin ang ating pag-aaral patungkol sa series about salvation. So meron tayong mga tutugunin, mga tanong ninyo siguro patungkol sa kaligtasan. I pray that the Lord will give you revelation para maintindihan po natin ng malalim ang patungkol sa kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. So magpapasimula tayo sa tanong, what do we mean when we say we are saved? Paano natin malalaman ano yung gusto sabihin kapag tayo ligtas? No? So meron pong mga points dito. Because we are one with Christ, we are saved from our sins, no? And we are forgiven. Tayo po'y nalinis na sa ating mga kasalanan at napatawad na, no, sa ating mga kasalanan. Sabi po ng Colossians, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So yun po, no? And then we have also received the righteousness of God, katuwiran ng Diyos, no? Makikita natin yan sa Romans chapter 3 verse 22. This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ. To all who believe, there is no difference. Wala nang pagkakaiba. Lahat tayo na nananampalataya, nakareceive tayo ng katuwiran ng Diyos. So ano pa? We are saved from the second death, which is hell. And we are assured of heaven. Pag sinabi pong tayo naligtas na sa pangalawang kamatayan, yun po yung ang tao kapag hindi nila tinanggap yung kaligtasan. Hindi lang physical ang kamatayan na tinutukol. No, alam naman po natin. Pero merong kamatayan na tinatawag yung pagkakatapon ng taong hindi sumampalataya kay Kristo doon sa dagatang apoy. Yun po yung impyerno. So, ang tawag po doon pangalawang kamatayan. So, kapag tinanggap na natin si Jesus, tayo ligtas na, meron tayong secured na po yung heaven sa atin. Pupunta po tayo doon sa lugar na nandun ang Diyos, yun sa kalangitan. And sa Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven, and we eagerly awaits a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Yun talaga, no? Kapag ikaw ay may kaligtasan. Another thing, we are saved from our sinful nature. Then we have received the nature of God, no? It means bago tayong nilikha na ng Diyos, nagkaroon tayo ng new image, nagkaroon tayo ng new nature. Yung nature ng Diyos ay nasa sa atin na. Yung pong holy and righteous, no? Dati, kapag gumagawa tayo ng kasalanan, hindi tayo nakukonvict, para bang normal lang sa atin. Pero ngayon, ayaw na natin gumawa ng kasalanan kasi hindi na nature ng mundo yung nature natin, kundi nature na ni God. So, it means nakukonvict ka na. The Holy Spirit who lives inside of you, telling you that you are doing wrong, gumagawa ka ng mali, at kinukonvict ka na dahil nananahan na yung Santong Espiritu sa iyo. And then, we are saved from the Satan's bondage. Dati, alipin tayo para tayong nakatalikala. Kung ano yung gustong gawin ng demonyo, inuutusan tayo ng ginagawa natin. So, ngayon, na we became part of God's kingdom. Nasa kaharian na tayo ng Diyos. No? Hindi na tayo kabilang sa kaharian ng kalaban, no? Kaaway. We are now belong to our Father in heaven. Yan. Kasi yung kasalanan nag-separate sa atin sa Diyos. Pero dahil po kay Kristo, naging tayong matawid, pinatawad tayo, tinanggap tayo, na-unite tayo. Para bang ang balakid o yung barrier na naghihiwalay sa tao at sa Diyos, napawi na, naitugpog na. No? Yun po yung kadahilanan kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan sa atin. Na-restore na po yung broken relationship between God and man. So, meron pong tanong dito, can our good works can save us? No? Ang mabubuting gawa ba
kaya tayong iligtas. Sabi ng Bible, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is gift from God, not by works, so that no man can boast." O dito, sinasabi ng Bible mismo, no, salita ng Diyos, na hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa maliligtas ang tao. Sana hindi na pumunta si Jesus dito sa lupa kung kaya naman ng tao na iligtas niya ang kanyang sarili. Kaya nga po si Jesus bumaba dito sa lupa para yung hindi kayang gawin ng tao, siya na lang po yung gagawa. Siya ay sinless, wala siyang kasalanan, kaya nga po siya po yung karapat-dapat na magligtas sa atin. So ang mabubuting gawa ay hindi po yun makapagliligtas sa tao. There are two reasons why our good works cannot save us. Merong dalawang dahilan bakit hindi tayo kayang iligtas ng mabubuting gawa. Dahil ang kaligtasan po is a gift from the Lord, this gift from God, it can only be received through faith and not by good deeds. Hindi dahil mabuti ka, bibigyan ka ng regalo. Hindi. Dahil nga po, mahabagin ng Diyos, kahit na hindi tayo karapat-dapat, binigyan tayo ng regalo ng kaligtasan. Nasa sa inyo kung tatanggapin natin, no? Pero dapat, no, yun po'y binibigay sa bawat isa sa atin. Dahil talagang, kahit na hindi tayo deserve. Sabi ng Bible, no, Titus chapter 3 verse 4, "But when the kindness and the love of God, our Savior, appeared," no? Verse 5, "He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit." Yun po. Kahit nyo po yung pong new birth, hindi natin kayang gawin yun. Yung Holy Spirit lang po ang makakagawa nun. Ang Diyos lamang. Amen? So, ang kaligtasan, salvation, is received through faith. Sabi po na binasa natin kanina. Ano pong gusto sabihin ng faith dito? No? So, it means tinanggap natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos. Amen? Through Jesus Christ. Sabi po rito, "When we were yet sinners, our good deeds were just like a dirty rags." No? Parang maruming basahan. Kahit na gumawa ka ng mabuti, kapag wala ka namang relasyon sa Diyos, sa harapan ng Diyos, marumi pa rin ang ginagawa mo. Hindi po nagiging katanggap-tanggap kasi hindi natin pwedeng bayaran ng kabutihan ang kasalanan na nagawa natin para lang tayo maabsuelto. Hindi po ganon. Only Jesus can save us from sin. Si Jesus lamang. Kasi si Jesus, siya lamang po yung binigay ng langit na sukat kaligtas ng tao. No? Ang mabubuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan. Hindi po yun ang naging dahilan para maligtas tayo. Kapag tinanggap natin si Jesus, nagpakumbaba tayo, naniwala tayo sa Kanya, nanampalataya tayo sa Kanya, ang Santong Espiritu ay mananahan sa atin at magbubunga iyon ng mabubuti. Hindi dahil gumagawa ka ng mabuti, ikaw ay liligtas ng Diyos. Hindi po ganon ang sinasabi ng Bible. So, kapag tinanggap ka, ang bunga ng kaligtasan mo ay mabubuting gawa. Sana makaintindihan po ninyo. Importante po ito, no? Kasi minsan, binabaligtad natin, pinagmamalaghan natin ng Diyos kasi mabuti naman ako, tumutulong naman ako, liligtas ako. Hindi po ganon ang pamantayan ng Diyos. Kailangan, ang Diyos po, kung ano yung sinasabi ng Bible, yun po yung susundin natin. Sabi po rito, "In what way can a person be saved?" Sabi niya rito, meron pong nangyari dun sa Book of Acts chapter 6 verse 30-31. Merong nagtanong dito. The prison warden asked Paul and Silas. Nagtanong po sila kay Paul and Silas, "Sir, what must I do to be saved?" Paano ako maliligtas? They answered, "Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved." Pag sinabi pong believe, it means by faith. So dapat manampalataya tayo. Kanino po? Kay Jesucristo. Yun lang po yung sagot na sinabi niya. Hindi dahil gumawa ka na mabuti, maliligtas ka, kundi manampalataya ka. This is the only means for a person to be saved, no? Ay magkaroon ka ng pananampalataya. What do we mean by faith in Jesus Christ? No?
Hindi po basta-basta. This kind of faith is not only head knowledge. Hindi lamang po yun dahil superficial, iniisip mo, pwede naman lahat. Sabihin mo, ako sige, nanampalataya ako kay Jesus. Pero yung pananampalataya na tinutukoy dito, may surrendering, may surrender. Meron pong self-denial. Merong complete submission to the Lordship of Jesus Christ. Marami naman po kasi magsasabi, naniniwala ako kay Jesus, pero yung buhay niya, wala pong pagsuko, wala pong self-denial, at wala pong complete submission sa kanyang Lordship. Sinabing Lordship, siya yung owner, siya yung may-ari ng buhay mo. Siya yung nakakaalam. No? Siya po ay may karapatan, no? Sa ating buhay. Yun po yung tinatawag na saving faith, no? That we recognize Him as our master of our life. Yun po yung tinutukoy. Sabi niya rito, and He died for all, that those who live should not live no longer for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Yun. Ang buhay natin kapag tinanggap natin si Jesus, hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin, kundi nabubuhay na tayo para sa Kanya. Kinukumit na natin ang ating sa sarili natin sa Kanya. Dinideny na natin ang sarili natin, at ang kalooban ng Diyos, yun na yung sinusunod natin. Yun po yung kahulugan kapag nananampalataya tayo kay Jesus. So, ang tanong po nito, when must a person be saved? Kailan po ba dapat maligtas ang tao? No? So, sabi po ng 2 Corinthians chapter 6, verse 2, for He says, in the time of favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you now, it is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Ang kaligtasan po talaga dapat ngayon na. Hindi bukas, baka hindi mo madaanan yung bukas, o wala ka, o may mga tao na akala nila pinapagpabukas nila, o next week o ano. Ang kaligtasan po talaga ay ngayon na. Ngayon na yung time of favor. Pag sinabing ini-offer na sa iyo yung kaligtasan, you need to accept it. No? Tanggapin mo. Dahil ito'y regalo ng Diyos para sa iyo, kapatid. What is the meaning of salvation or eternal life as a gift? Paano ito naging regalo sa iyo? Sabi po ng Bible but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, regalo talaga yung kaligtasan or eternal life. No? So, kung regalo ito, dapat merong ibinibigay sa kanino pa man. Ayan, it is given by someone. And then, pag regalo ito, siyempre, ito'y libre. It is a free. And kapag regalo ito, merong tatanggap talaga nito. It should be accepted by recipient. Tatanggapin talaga. So, napaka-importante na malaman natin na itong regalo nga ito ay napakasagrado. No? Kung ito'y talagang binibigay ng Diyos, no, tanggapin po natin. So, gusto ko pong lalo pang lumalim tayo dito. May mga tanong tayo dito na sa isip natin, no, kung tayo may mga tanong. Sabi niya nito, ano po yung application natin? Give 3 things that impress or move you in this lesson. Bigay kayo ng 3 bagay na nag-retain sa'yo, na-impress ka, na-move ka. And then, do you have question regarding salvation? Meron ko bang tanong? What are these? Pwede bang sabihin sa atin? O have you already received the free gift of salvation? If not, are you ready and willing to accept it now? Yun po yung tanong natin. Pag ready ka na, dapat tanggapin mo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Tutulungan kita. Sabihin mo, Panginoong Yesus, salamat po sa binibigay mong regalong kaligtasan. Sa araw na ito, ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan. At ako po ngayon nananampalataya na patatawarin mo ko gaya ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para ako'y maligtas. Patawarin niyo po ako. Inaamin ko na ako'y lumayo sa iyo at nagkasala. Sa orasan pong ito, tinatanggap kita bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay bilang miyembro
ng pamilya ng Diyos. At ako po'y nangangako na maglilingkod sa iyo habang buhay. Kung pinanalangin mo yung panalangin yun, ako'y naniniwala na kasama mo ang Santong Espiritu na tutulungan ka niya para lumago sa iyong pananampalataya. God bless you, kapatid. See you sa next lesson. Amen.